Kayo ang pumilit sa akin, na isang guro ng musika, na ilabas ang aking alas. Anong uri ng musika ito? Ang lupet naman nito. Ano bang nangyayari sa akin? Hindi ko na makontrol ang katawan ko. Ano ba talagang nangyayari? Bakit hindi ko na makontrol ang katawan ko? Ako na isang guro ng mga kumukuha ng art exam. Isang sikat na guro ng musika sa modernong panahon. Ay biglang na-transport sa ibang mundo. Mga alagad ng ika-325 na henerasyon ng sekta ng Sanle. Ang pagsusulit sa labanan ay magsisimula na ngayon. Zhao Ko laban kay Wang Wu. Tingnan nyo. Ito ang sinaunang instrumento na nahanap ni Senior Brother Zhao matapos magbasa ng hindi mabilang na lumang kasulatan. At siya mismo ang nakatuklas kung paano ito gamitin. Kahit kasya lang ito sa palad. Kapag tinugtog ito ay parang may lakas ng libu-libong hukbo. Napakalakas, ang ataking ito ay may bagsik ng kulog at kidlat. Baka hindi ito kayanin ni Senior Brother Wang. Yun akala mo ba ay walang kwenta ang aking thunder blowing snow? Hindi ba't laro ang tambol lang at 7 ang naglalaban, pwede pala yon. Tunog. Napakalakas. Ang lakas ng mahiwagang sandata ni Senior Brother Zhao ay talagang nakakatakot. Kaya pala sa mundong ito, ang mga instrumento ay mga sinaunang mahiwagang sandata. Basta't nilagyan ito ng espiritual na lakas. Makakagawa na ito ng matinding pinsala. Pero ang paggamit nila sa mga instrumento ay isang malaking pagsasayang lang. Hindi man lang nila mapatugtog ang mga malalaking instrumento. Kung gagamitin ko ang aking modernong kaalaman sa musika at teorya para patakbin ang mga sandatang ito, hindi ba't yayanig ang buong langit sa lakas nito? Zhao Ko ang nagwagi, susunod na grupo. Li Change at Zhang Wenhu, umakyat na kayo sa entablado. Hoy, bakit ka nakatulala riyan? Hoy, oras na para umakyat ka at mabugbog. Ngayong araw, papakita ko sa inyong mga ignorante kung ano ang tunay na galing. Ito ang tinatawag na pagdurog sa kalaban ng walang kahirap-hirap. Li Change, susuko ka ba ng kusa? O bubugbugin muna kita bago ka sumuko? Ito ang tunog ng paghuhukom. Hindi ko akalain kaya na ni Senior Brother Zhang na patakbuhin ang ganito kalakas na mahiwagang sandata. Harmonika lang pala, pinapalaki nyo pa ng ganyan. Mga walang alam. Iyan Li Change. Ngayong araw, gagamitin kita para ipakita ang aking kapangyarihan. Huwag mo akong sisihin kung hindi ako magpakita ng awa. Anino ng dragon, nakapagpatawag talaga siya ng dragon. Ang lupet mo talaga, Senior Brother Zhang. Isang tugtog na wawasak sa puso. Saan na ba makakahanap ng makakaunawa sa akin sa mundong ito? Lene. Ha? Ano ito? Nagkukunwari ka lang? Ang tunog. Sige, tunog ng paghuhukom. Roar. Pasensya na at ako ang nanalo. Ikaw. Magaling, magaling, magaling. Hindi ko akalain sa labas na sekta ng Sanle ay may nagtatago palang isang pambihirang henyo. Mabuti na lang at maganda ang iyong mungkahi. Napayagang sumali ang mga alagad mula sa loob at labas ng sekta sa pagsusulit sa labanan na ito. Kung hindi, baka nalampasan natin ang isang napakahusay na talento. Opo, napakataas ng antas ng kanyang kaalaman sa musika. Talagang walang kapantay ang kanyang magiging kinabukasan. Elder Zhang, mahusay din naman ang iyong anak na si Zhang Wenhu. Ngunit sadyang mas magaling lang talaga ang nakatapat niya. Pero huwag kang mag-alala. Maaari naman siyang sumubok ulit sa susunod na taon. Tama po kayo, Secmaster. Sisiguraduhin ko pong magsisikap siya ng mabuti. Upang hindi po mabigo ang inyong inaasahan sa susunod na taon. Secmaster. Sa tingin ko po ay may kani-kanyang galing ang mga kalahok ngayon. Kung susundin po natin ang dating patakaran, baka hindi po nila maipakita ang kanilang buong kakayahan. Ano naman ang nasa isip mo?
Hindi pa ba ito tapos? Sa tingin ko ay wala nang kakayahang lumaban ng kalaban. Para sa laban na ito, ang panlabas na alagad na si Li Change ang nagwagi. Kuya Li, ang lupit ng ginawa mo kanina, para kang bumabang Diyos mula sa langit. Nayanig ang buong kalangitan sa sobrang lupit. Anong klaseng pamana ng sekta ito? Paano mo ba talaga nagawa iyon? Gusto mong matuto, tuturuan kita. Ninong, pare-pareho naman tayong magkakasama sa sekta. Huwag ka nang masyadong magalang. Kuya Li, turuan mo naman ako. Kahit tawagin pa kitang lolo, ayos lang. Para talagang bumabang Diyos mula sa langit si Kuya Li. Pluta rin ang gamit kong instrumento. Turuan mo naman ako. Kuya Li, natatandaan mo pa ba ako? Sabay tayong pumasok sa sekta noon. Kahit hindi pa tayo nagkakausap. Pero matagal na talaga kitang hinahangaan, Kuya Li. Isang grupo ng mga ignoranteng probinsyano. Anong bumabang Diyos mula sa langit? Puro forma lang naman at walang kwenta ang gawa niya. Masyado lang kasing mahina ang kalaban niya. Isang basurang mukha lang magaling pero walang silbi. Kaya lang nagmukhang malakas ang bulok niyang pluta. Kuya Zhao, huwag mo namang sabihin yan. Magkakasama naman tayong lahat sa. Huwag na nating sirain ang samahan natin. Sino ang kapareho niya ng sekta? Mabahong alagad lang siya mula sa panlabas na sekta. Kahit isang maayos na himig ay wala siyang maipagmalaki. Yee! Ano namang mapapala mo sa pagsisipsip sa kanya? Kahit kahit isang himig si Kuya Li. Natalo pa rin niya si Kuya Zhang Wenhu. Hindi ba't mas lalo siyang kahanga-hanga dahil doon? Nga. Tama. Ang galing ni Kuya Li sa pagtugtog ng instrumento. Ay talagang umabot na sa pinakamataas na antas. Ang pambihirang kakayahan na magpatawag ng espiritu ng musika. Huwag na tayong pag-usapan. Kahit ang mga mapagmataas na personal na alagad. Ilan lang ba sa kanila ang kayang gumawa niyan? Kaya naman natural lang na matalo si Kuya Zhang. Sadyang napakalakas lang talaga ni Kuya Li. Yan Gautui. Sa tingin ko ay tuluyan nang nabulag ang mga mata mo. Hindi lang dahil sumisipsip ka sa mabahong alagad na yan. Ikinukumpara mo pa siya sa mga personal na alagad. Habang buhay ka na lang talagang magiging tuta ng iba. Swerte lang talaga ang isang yan. Parang bulag na pusa lang na nakatisod ng patay na daga. Kapag inulit ito, hindi ako naniniwalang makakapagpatawag pa siya ng espiritu ng musika. Karaniwan ng sinisiraan ang mga henyo. Naiintindihan ko, kung makakapagpatawag pa ba ako ng espiritu ng musika. Malalaman mo rin kapag umakyat na ako sa entablado sa susunod na laban. Sige, sa susunod na laban, sisiguraduhin kong may kalalagyan ka. Tahimik. Dakilang Elder. Dahil sa paligsahang ito, nakita natin na marami sa mga alagad ang bihasa lamang sa iisang instrumento. Masyadong halata ang kanilang kahinaan. Ayon sa naging desisyon ng mga nakatataas sa sekta, mababago na ang mga patakaran ng paligsahang ito simula ngayon. Simula sa ikalawang laban, ipinagbabawal na sa lahat ng nakapasok na alagad ang paggamit ng sarili nilang instrumento. Kailangan nilang bumunot ng random na instrumento mula sa misteryosong kahon para sa laban. Ipapaskil ang opisyal na anunsyo malapit sa pisara ng schedule mamaya. Random na pagbunot ng instrumento. Kapag pinalitan ng instrumento, baka hindi ko na makuha ang tamang tono. Saan naman nanggaling ang ganyang kalokohang patakaran? Dakilang Elder, hindi po ito patas. Ang aking sinaunang instrumento na rattle drum. Kakagapa ko pa lang kung paano ito gamitin. Kung biglang papalitan ang instrumento, paano ko maipakikita ang tunay kong lakas? Walang kwenta ang pagbabagong ito sa patakaran. Manahimik kayong lahat. Kung may reklamo kayo, patunay lang yan na hindi pa bihasa ang inyong kakayahan. Masyadong mababaw ang inyong kaalaman. Hindi nagpapanatili ng mga walang silbi ang sekta ng Xianle. Kahit pagpapalit ng instrumento ay hindi nyo alam gamitin. Kung sa hinaharap ay masira ang inyong mahiwagang sandata, tutungangan na lang ba kayo at maghihintay na mamatay? Walang negosasyon sa mga patakaran. Gumawa kayo ng sarili ninyong paraan. Magsyalis na kayo. Patay na talaga. Ano nang gagawin natin ngayon? Paano ako tutugtog ng ibang instrumento? Kung alam ko lang, hindi na sana ako sumingit sa ikalawang round. Ngayon, mapapahiya na ako ng todo sa harap ng buong sekta. Kuya Li, ang mga pinagpalang personal na alagad lang naman. Ang maiyaman at oras para mag-aral ng iba't ibang instrumento. Paano na tayo niyan? Bitiw nga, huwag mong ipahid ang sipon mo sa akin. Ganito lang kaliit na bagay. Iiyak ka na ng ganyan.
Kuya Lee. Ha? Marunong ka ba talaga ng ibang instrumento? Gusto nila akong targetin gamit ang pagpapalit ng instrumento na to. Maling-mali ang kalkulasyon nila. Sa nakaraan kong buhay bilang isang sikat na maestro ng musika, pinangunahan ko ang isang grupo ng mga estudyanteng bano para mangibabaw sa lahat. Paghila, pag-ihip, pagkalabit at pagkanta. Symphony ng silangan at kanluran. Basta nakakagawa ng tunog. Walang kahit ano na hindi ko kayang tugtugin. Dakilang elder dahil mahilig ka pala sa blind box. Sa susunod na laban, ipapakita ko sa iyo ang tunay na galing para mamulat ang mga mata mo. Huwag kang umalis. Pinaghirapan ko kaya ang pagpapatawag sa iyo. Salamat sa pagbibigay, kapatid na Wu. Suko na ako. Akala ko malilito ang lahat ng baguhin ang patakaran. Hindi ko akalaing may eksperto pa pala rito. Napakalakas ng pundasyon ng babaeng ito sa pagkalabit. At puno rin ng bagsik ang kanyang aura. Sa mundong ito, siguradong isa siya sa mga pinakamagaling. Kuya Lee, may masamang nangyari. Hindi ka ba nagbigay ng lagay sa dakilang elder? Anong lagay? Nang magbago ang patakaran kahapon. Lihim na naghanap ng paraan ang lahat. Magbayad ka lang ng 800 spirit stone. Pwede nang manipulahin ang resulta. Para mailagay ang sarili mong sandatang instrumento sa blind box pool. Kanina, ang pipa ni Ate Ruyan ay hindi naman talaga nabunot. Kundi sa kanya talaga yon. Kasisilip ko lang sa backstage kanina. At sa blind box pool para sa susunod na laban. Wala roon ang pluta mo. Bilis habang may oras pa. Pumunta tayo sa dakilang elder. Hahaha, 800 spirit stone. Kahit ibenta mo pa ang bulok mong pluta. Hindi mo pa rin may ipon ang perang yan. Iyan ang agwat ng ating estado. Ang patakaran ay gawa lang ng tao, kaya laging may paraan. Kung wala kang pera at kapangyarihan, huwag ka nang mangarap na baguhin ang tadhana mo. Pagbunot lang naman sa blind box yan. Mga basurang walang tiwala sa sarili lang. Ang mag-aksaya ng pera sa ganyang bagay. Matigas talaga ang ulo mo. Tingnan natin kapag nakabunot ka ng kalawing na bakal mamaya. Kung makakahol ka pa. Makinig ka sa payo ko. Umakyat ka na doon ngayon pa lang. At sumuko para matalo ka ng may kaunting dignidad. Kaysa mapahiya ka pa sa ibabaw ng entablado. Walang salitang suko sa diksyonaryo ko, nili-change. Tahimik. Ang nanalo sa round na ito ay ang personal na alagad na si Liu Ruyan. Para sa susunod na laban, ang alagad ng outer sect na si Li Change laban sa alagad ng inner sect na si Zhao Ko. Inaanyayahan ang dalawang kalahok na umakyat sa entablado para bumunot ng instrumento. Napanood ko ang huli mong laban. Bihira lang ang may katulad mong talento mula sa outer sect. Maraming salamat sa magandang hangarin mo, Ate Ruyan. Opisyal nang nagsisimula ang ikalawang round ng paligsahan. Ngayon, maswerte ang mga tenga nyo. Hindi ito patas. Talagang hindi patas. Ang tawag sa bagay na iyan ay suoteng. Sa amin, ginagamit lang iyan kapag may libing. Napakatalim ng tunog nito sa pandinig. At kapag tinugtog na, kailangan nito ng napakalakas na ki at kapasidad ng baga. Ang pinakamahalaga ay, mula nang matuklasan ang instrumentong ito hanggang ngayon, wala pang nakakapaglagay at nakakapaglabas ng ganoon kalakas na espiritual na kapangyarihan. Isang walang kwentang instrumento na hindi man lang makapaglabas ng espiritual na kapangyarihan. Kung walang tulong ng espiritual na kapangyarihan, kahit pagandahin mo pa ang pagtugtog, hindi mo rin matatalo ang depensang sound wave ni Zhao Ko. Huwag mong isisi sa instrumento kung hindi mo kaya. Ang tunay na eksperto, kahit dahon o bulaklak ay kayang gawing sandata. Kailangan pa ba talagang gamitin ang sariling sandata? Li Change, kung kahit ang sirang tubo ay hindi mo mapatunog. Lumuhod ka na lang at sumuko. Huwag mo nang sayangin ang oras ng lahat dito. Gawa ba sa bakal ang mukha ni Zhao Si? Ang hawak niya sa kanyang kamay. Iyon ang instrumentong ginamit niya kahapon na pinakabagay sa kanya. Sino ba namang nakakaalam kung gumastos siya o hindi? Gagamit ka ng pinakamagandang instrumento na sanay ka gamitin. Para lang mang-asar ng mga gumagamit ng basura.
Napakadaling magsalita kung hindi ikaw ang nasa posisyon niya. Walang hiya. Tumahimik kayo, naiinggit lang kayo sa swerte ko. Manahimik. Sa entablado ng paligsahan. Depende na lang sa kapalaran. Dahil napili na ang mga instrumento. Hindi na ito maaaring baguhin. Magsisimula na ang paligsahan. Dakilang elder, dakilang elder. Ang inyong disipulo ay kulang sa kaalaman. Tungkol sa pagpili ng instrumento ng nakapiring. Hindi ko alam kung maaari pa nating pag-usapan ito. Ibigay mo sa akin ang iyong instrumento. Ihahatid ko ito sa iyo sa arena bukas. Salamat sa iyong pagtitiwala, dakilang elder. Isang bagay lang. Sa arena bukas. Dapat mong ipakita kay Lichange ang iyong galing. Hindi ko bibigyan ang iyong inaasahan. Hawak ko ang bolang-bolang na pinag-ensayuhan ko sa loob ng maraming taon. At ang sirang suot na hindi mo man lang magawang lagyan ng espiritual na kapangyarihan. Tingnan mo kung paano kita dudurugin. Sa harap ng hari ng mga instrumentong pamusika. Kahit anong sinaunang instrumento ay kailangang tumabi ng maayos. Ngayon, ipakikita ko sa inyo. Kung ano ang tunay na pasaway na instrumento. Ang tunog ng tansong plauta ay nagpapabagsak ng hamog mula sa siyam na langit. Ang daang ibon ay nagpupugay sa phoenix, tahimik at malawak ang paligid. Nasa bingit ka na ng kamatayan, nagbabasa ka pa ng mga korni na tula. Maging maingat ka, tumanggap ka ng aking atake. Ang Xing ay isang espiritu ng musika. Kaya na rin bang magpatawag ng espiritu ng musika ni Zhao Ko? Paano nangyari iyon? Isang araw lang ang nakalipas. Bakit biglang lumakas ng husto ang kapangyarihan ni Zhao Ko? Hahaha. Lichange. Hindi ba talaga makapaglabas ng tunog yang sirang plauta mo? Noong tinalo mo ang basurang yon kahapon. Sinadya kong magpigil. Ngayon ang tunay kong lakas. Sugod. Paano nangyari iyon? Ang sirang instrumentong ito, hindi man lang malagyan ng espiritual na kapangyarihan. Paano posibleng makatawag ng espiritu ng musika? Ito, anong klaseng espiritu ng musika ito? Napakakakaiba naman ito. Ang galing mo, Senior Brotherly. Napakapangahas naman ang estetika nito. Ayos hahaha. Nakakatawag pala siya ng dalawang uri. Lubos na kakaibang espiritu ng musika. Ang ganitong talento ay isang pambihirang henyo na bihira lang makita sa loob ng 1,000 taon. Ama, ang batang ito kahapon, umihip lang ng plauta ay may lumabas na mandirigma. Ngayon naman, umihip sa sirang suona at nagpalabas ng kawan ng mga maliliit na kalansay. Ano ba talagang klaseng kapangyarihan ito? Itinatanong mo sa akin, sino naman ang tatanungin ko? Tingnan mo ang reaksyon ng Sect Master. Mukhang sisikat na ng todo ang batang ito. Makinig kang mabuti sa akin. Simula ngayon, hinding-hindi mo na siya dapat kalabanin. Sa susunod na makita mo siya, maging magalang ka sa kanya. Mag-isip ka agad ng paraan para mapalapit sa kanya. Narinig mo ba ako? Nagkukunwari ka lang, mamatay ka na. Hahaha. Kinikiliti mo lang ba ako? Ubos na ba ang mga gimmick mo? Mabahong alagad ng outer sect. Magwalis ka na lang ng sahig doon. Bakit kailangan mo pang umakyat dito para mapahiya? Ganoon ba, paano naman ito? Ang alagad ng outer sect na si Lichange. Ang nagwagi. Change, sandali lang. Lichange, napakabihira ng iyong talento. Sayang lang ang galing mo kung mananatili ka sa outer sect. Gusto mo bang maging personal kong alagad? Lalagpasan mo na ang inner sect.
Isang hakbang lang patungo sa rurok. Ang maging personal na alagad ng Sect Master. Napakalaking karangalan nito. Maraming salamat po sa inyong tiwala, Sect Master. Tatanggapin ko po ito ng may buong paggalang. Kuya Lee, kapag sumikat at yumaman ka na, huwag mo akong kakalimutan ha. Ngayong personal na alagad ka na ng Sect Master. Huwag mo sanang kalimutan ang mga panahong magkasama tayong nagpaulan. At magkasamang nanood ng mga laban. At higit sa lahat, huwag mong kakalimutan ang pinakatapat mong tagasunod na si Gao Tui. Huwag kang mag-alala. Hindi kita kakalimutan. Kapatid na Lee, napakahusay ng laban mo kanina. Binabati rin kita sa pagkuha mo ng tiwala ng Sect Master. Mula ngayon, magkasama na tayo sa sekta. Maraming salamat sa papuri, Ate Ruyan. Ako ang makakalaban mo bukas. Inaasahan ko ang laban natin bukas. Huwag mo akong bibiguin ha. Sana ay turuan mo ako, Ate Ruyan. Sumunod ka sa akin, dadalhin kita sa bago mong tirahan. Si Ate Ruyan na apo ng Sect Master. Ang napakagandang dilag na mahirap maabot. Ay personal na nag-asikaso ng matitirhan mo. Napakalaking pribilehyo nito. Bilis, sumunod ka na. Hindi lang siya naging personal na alagad ng Sect Master. Nakakasama pa niya si Ate Ruyan. Napakaswerte talaga ng batang ito. Karaniwan, ang tirahan ng mga personal na alagad ay pinapamahagi ng sabay-sabay ng dakilang elder. Pero ipinadala pa talaga ng Sect Master si Ate Ruyan para rito. Grabe naman, nakakainggit talaga. Bilis, sumunod ka na. Huwag mo akong kakalimutan kapag sumikat ka na. Sakay na. Sino ang mag-aakalang makakasakay ako sa sasakyan ng isang babae sa buhay na ito? Ayos lang yan, wala namang nakakahiya sa pagsakay sa pipa ng iyong ate. Ate Ruyan, masyado tayong malapit. Ha, ano yon? Wow, ang saya naman nito. Ate Ruyan, kailan ko kaya kayang lumipad gamit ang isang instrumento? Kakailanganin mo ng sarili mong natatanging instrumento para magawa iyon. Hindi mo pa napipili ang iyong natatanging instrumento. Huwag kang magmadali, mamaya ay dadalhin muna kita sa imbakan ng kayamanan ng sekta. Para kumuha ng mga pinakamahusay na teknik at instrumento. Ate Ruyan, saan ba tayo pupunta? Mukhang papalayo na tayo ng papalayo sa sekta. Ang tinutukoy mo ay ang outer sect. Sa katunayan, papalapit ka na sa pinakasentro ng sekta. Tingnan mo ang tuktok ng bundok sa harap natin. Dito ang tirahan ng mga alagad ng inner sect. At ang lugar para sa pagsasanay. Napakaganda ng lugar na ito at puno ng enerhiya. Talagang magandang lugar ito para sa kultibasyon. Kung aakyat pa tayo ng mas mataas, nandoon na ang tirahan ng mga personal na alagad. Sasamahan muna kita para maghanap ng matitirhan. Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Mula sa itaas, malawak ang matatanaw. Malawak ang lupain dito. Nakaka-relax at nakakaginhawa ng isip. Salamat, Ate Ruyan, sa paghahanap ng magandang lugar na ito para sa akin. Huwag ka lang tumingin sa panlabas na anyo, Junior Brotherly. Kung talagang napakaganda ng lugar na ito, bakit ito nananatiling walang nakatira? Kalbo ang bundok na ito. At madalang ang mga halaman. Malamig kapag taglamig at mainit naman kapag tag-araw. Kaya hindi talaga ito magandang tirahan. Salamat sa paalala, Ate Ruyan. Maaari mo ba akong samahan na tingnan ang iba pang mga taluktok? Siyempre naman. May kakaibang kapayapaan sa lugar na ito. Ang matatayog na bundok at umaagos na batis ay nakakatulong para kumalma at mag-focus ang isip. Siguradong mas mabilis ang pag-unlad ng kultibasyon mo rito. Salamat, Ate Ruyan, sa paghahanap ng matitirhan ko. Laging nababalot ng makapal na ulap at hamog ang lugar na ito. Kaya hindi nasisikatan ng araw. Ang sobrang pamamasa ay madaling makakasira sa iyong bamboo flute. Kung ganoon, pasensya na sa abala, Ate Ruyan, maaari ba nating tingnan ang iba pang lugar? Siyempre naman. Dapat mong malaman na ang kawayan ay may sariling himig. Na hindi na kailangan pang utusan ng hangin. Salamat, Ate Ruyan, sa paghahanap ng magandang lugar na ito. Ang taluktok na ito ay nasa pagitan ng taluktok ng QZ at taluktok ng Biansu. Kaya naman tuwing break time, sobrang ingay at gulo rito. Kung ganoon, pasensya na sa abala, Ate Ruyan. Siyempre, napakaganda ng lugar na ito. Pero parang wala namang matitirhan dito. Ang tawag sa punong ito ay puno ng Sansheng. Gusto lang kitang dalhin dito para makita ito. Parang hindi naman paghahanap ng bahay ang ginagawa ni Ate Ruyan, kundi namamasyal lang kami. Sa mga kwento mo, Ate Ruyan, parang wala ngang lugar na talagang bagay sa akin.
Ano kaya kung doon muna ako tumira sa labas? Hindi. Sa totoo lang, napakalaki ng aking tahanang kuweba. Masyadong malawak para sa akin lang mag-isa. At saka, kaya ring mag-backflip ng pipa ko. Gusto mo bang sumama at tingnan ito, Junior Brotherly? Ang lapit niya, at ang bango pa. Ano gagawin ko, papayag ba ako sa kanya? Hindi kaya masyadong mabilis ito. Walang nagsabi sa akin na ganito pala ka open-minded sa mundo ng kultibasyon. Ruyan, bakit hindi mo dinala si Change sa inihandang tahanang kuweba? Bakit kayo napadpad dito? Ipinapasyal ko lang po si Junior Brotherly para masanay sa kapaligiran ng inner sect, Lolo. Naiayos ko na ang matitirhan ni Change. May isang napakatahimik at magandang lugar sa tabi mismo ng tahanang kuweba ni Ruyan. Siguradong magugustuhan mo ito. Maraming salamat po, Secmaster. Hayaan mong samahan ka ni Ruyan sa imbakan ng kayamanan ng sekta. Para pumili ng mga cultivation teknike at instrumento. Kunin mo lang ang anumang magustuhan mo. Huwag ka nang mahiya sa akin. Kung ganoon, sasamahan ko na po si Junior Brotherly roon ngayon, Lolo. Secmaster, bumalik na po kayo para makipagpulong sa Grand Elder. Kung magdaragdag pa ba ng mga bagong patakaran sa susunod na laban. Naku, ang batang ito talaga. Wala namang ibang tao rito, masyadong formal kapag tinatawag mo akong Secmaster. Junior Brotherly, tara na. Ruyan, alam ng iyong lolo na hindi mo talaga gusto ang Grand Elder. Pero ang malayang pagpili ng sandata ay may kabutihan din naman. Tingnan mo si Change. Dahil sa panukalang ito. Naipakita niya ang kanyang pambihirang talento. Talaga bang malayang pinili ang mga sandata? Sinadya yon ng Grand Elder. Maaga pa lang ay ipinamahagi na niya ang mga ito sa kanyang mga kakampi. Kahit ang pipa ko nga ay kinuha nila. Ang labanang ito ay malinaw na paghihiganti lang niya. At ginagamit pa niya ito para magpayaman. Ate Ruyan, kumalma ka muna. Ruyan, hindi talaga patas ang mundo. At isa rin itong paraan ng pagsubok sa ating sekta. Change, pumili ka na ng teknik mo. Magpahinga ka ng mabuti. Bukas sa ring, umaasa pa rin ako sa iyong gabay. Ano? Patawad, nawalan ako ng kontrol sa sarili. Hindi, maayos lang po yon. Napakatapat at makatarungan nyo, Ate Ruyan. Hanga po talaga ako sa inyo. Sa totoo lang, hindi mo naman kailangang tawagin akong ate. Ano yun? Wala. Ang sabi ko, bilisan na natin sa pagpili ng teknik. Kailangan mo ring magpahinga ng maaga ngayong araw. Ruyan. Naghintay ako ng matagal sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Bakit ngayon lang kayo dumating? Huwag kang ngang magsalita ng ganyan katamis. Inutusan ako ng Secmaster. Samahan ako ni Ate Ruyan para maghanap ng matutuluyan. Sinungaling ka. Halos pinuntahan niyong lahat ang mga romantic spots sa sekta. Libot na libot niyo na ang buong lugar. Hindi man lang kayo naghanap ng tirahan. Tama. Lin Xiao. Ikaw na mababang alagad mula sa outer sect. Lumayo-layo ka kay Ruyan. May tanong ko lang, sino po ba kayo, senior brother? Ire, normal lang na hindi mo ako kilala. Pero siguradong narinig mo na ang pangalan ko. Ako si Lin Xiao. Ate, paano bubuksan ang pintong ito? Papasok pa ba tayo sa loob? Huwag mo na siyang pansinin. Tara na. Ikaw na mababang outer sect disciple. Huwag kang ngang magkunwaring hindi mo ako kilala. Ako ang henyo ng pamilya Lin sa henerasyong ito. Ang personal na alagad ng Grand Elder. Mula sa linya ng Grand Elder. Bakit isa-isang walang paggalang ang mga tao rito? Lahat pa sila may kakaibang sobrang lakas ng tiwala sa sarili. Lin Xiao, huwag mong aksayahin ang oras ko. Kung may kailangan ka, sabihin mo agad. Kung wala, lumayas ka na rito. Ate Ruyan. Kagagaling lang sa masamang pag-uusap ng Grand Elder at ng Secmaster. Pagtatalikod pa lang. Hinarang agad tayo ng personal na alagad ng Grand Elder. Talagang naghanap ng sariling bato na maipupukpok sa ulo niya ang batang ito. Ako, dadaan lang naman talaga ako. Tandaan mo to. Bata, humanda ka sa akin. Aantayin kita, senior brother.
Pagpapalabas ng music spirit na maaaring magpalakas sa imbakan ng espiritual na lakas ng master. Habang mas malakas ang imbakan ng espiritual na lakas, mas malakas na music spirit ang maipapatawag. Hindi ba't mukhang cheat code to, parang umaakyat sa langit ng walang kahirap-hirap? Ang ibang tao, nakakabawas ng FE kapag nagpapatawag ng music spirit. Pero ang teknik na ito, pinatataas ang maximum ELI ko. Ate, ito na ang gusto ko. Kung ikaw ang gagamit, baka nga gumana. Kung hindi angkop ang teknik na ito, pwede tayong bumalik dito kahit kailan. Kapag kabisado ko na ang teknik na to, sasabihin ko na lang na hindi angkop sa akin. Tapos humingi ulit ng isa pa. May napakatagal at maayos na pipe organ pa pala ang sekta ng Senle. Ito ay pamana mula sa sinaunang sekta. Isang napakalaking ritual na instrumento. Kahit ang mga nakaraang sect master ay nahirapang kontrolin ito ng buo. Gusto mo bang subukan? Normal lang yan. Pumapaling lang ang ilang tao sa sekta na kayang tumugtog niyan. Teka lang, ate. Hindi pa ako handa. Subukan ko ulit ng isa pa. Masyado pang mahina ang imbakan ng espiritual na lakas mo ngayon. Kahit ang mga piano kay nito, hindi mo man lang maipindot. Para makontrol ang ganitong kalaking instrumento, kailangan mo pang magsanay ng magsanay. Mabuti pang isipin mo na lang kung ano ang gagawin mo sa ring bukas. Sinasabi ko sa'yo, hindi kita pagbibigyan sa ring bukas. Huwag kang mag-alala, ate. Bukas na bukas din, bibigyan kita ng malaking sorpresa. Kung pwedeng makakuha ng kapangyarihan sa pagtawag lang. Hindi na kailangang lumipad sa arena, di ba? Napakatinding balik ng lakas espiritual. Isang kanta pa lang ang natutugtog ko. Tumaas ng 10 beses ang imbak kong lakas. Hahaha. Paano naging kultibasyon to? Lantarang daya na to ah. Iba talaga sa mundo ng mga kultibador. Nagsasanay ka na ng teknik. Nag-upgrade pa ang sandata mo. Ang plautang kawayan na to, kasing lamig at kasing kinang ng hiyas sa hawak. Ang mga linya rito, tuloy-tuloy na dumadaloy ang espiritual na lakas. Hindi ka pa marunong magpalipad ng sandata para makabiyahe. Papadating na ang oras. Sasamahan na kita papunta sa arena. Akala ko isang kanta lang ang naipatugtog ko. Sa loob lang ng isang gabi. Naitakbo mo na ang buong teknik na to. Mula simula hanggang dulo ng buong buo. Pagkatapos nun, nakapagpahinga pa nga ako ng konti. Ha? Alam mo ba kung bakit inalikabok lang ang teknik na to sa bowl? Dahil ang daloy ng lakas espiritual nito ay sobrang komplikado at mahirap intindihin. Karamihan ng tao, kahit kalahating kanta, di matapos-tapos. Kahit ang mga may talentong alagad sa panloob na bulwagan. Magpakasipag man sa pagsasanay. Para makapatugtog ng isang buong kanta. Aabutin ng 10 araw hanggang kalahating buwan kahit paano. Pero ikaw, isang gabi lang ang kailangan mo. Halimaw ka sa kagalingan. Naku, Ate Ruyan. Huwag mo naman akong sobrang purihin. Bakit nag-iba ang kulay ng plauta mo? At may aura pa ito ng isang mataas na uri ng mahiwagang sandata. Pagkatapos kong tumugtog kagabi, baka nagandahan siya sa kanta. Kaya kusa na lang siyang nag-level up ng ganito. Iba ka talagang nilalang. Hayaan mo na, magpaliwanag ka na lang ng maayos pagkatapos ng laban. Kung di pa tayo alis, mahuhuli na talaga tayo. Yari na, huli na. Malapit nang mag-alas 7 ng umaga. Bakit wala pa rin sina Senior Lee at Ate Ruyan? Huwag mong sabihin nung isinama ni Ate Ruyan si Senior Lee. Patagong tinapos na niya ito. Napakadisente at napakalinis ng reputasyon ni Ate Ruyan. Paano niya magagawa ang ganong bagay? Subukan mo pang sirain ang dangal ni ate. Pupunitin ko yung bibig mo. Sa tingin ko, sigurado akong ang batang silly change na yon. Walang napiling magandang gamit sa bowl kahapon. Alam niyang matatalo lang siya ngayon. At ayaw niyang mapahiya sa arena. Kaya sinadya niyang di pumunta. Di ba't kasama rin ng batang to si Ate Ruyan na papunta rito? Hindi mo ba alam? Kahapon, isinama siya ni Ate Ruyan.
Sa lahat ng sikat na pasyalan ng mga magkasintahan sa sekta. Sabi nila, para daw hanapan ng matutuluyan ang junior brother niya. At saka, may isa pa. Kahapon, hinarang sila ni Kuya Lingxiang sa ball ng sekta. Pero hindi man lang siya pinansin ng maayos ni Ate Ruyan. Nakalimutan ng alagad na to ang oras dahil sa sobrang pagpapakasubsob sa pagsasanay kagabi. Pasensya na po sa paghihintay. Mga kagalang-galang na elders. Walang problema dahil nandito ka na. Simulan na natin. Magsimula na ang laban. Sobrang pino at kalmado ng galaw ng mga daliri. Damang-dama ang emosyon at swebe ang sariling estilo. Kung nasa audition lang to sa modernong panahon, siguradong mapapapukpok sa mesa ang mga judge sa hanga. Isang napakahusay na talentong karapat-dapat sa perpektong marka. Kaso lang, masyadong walang laman ang emosyon at pakiramdam. Dapat ang mismong tumutugtog ang nag-enjoy. Yun ang totoong musika. Anong uri ng galaw yan? Ang tawag dito ay sabayan ng puwersa para mang-neutralize. Ate, kapag masyadong mahigpit ang kwerdas mo, madali yang mapapatid. Tigilan mo ang madaming daldal. Sa ibabaw ng arena, panalo at talo lang ang mahalaga, salagin mo to. 8. Hindi lang sa pagtatagisan ng mga sandata nalalaman ang nanalo at natatalo. Masyadong nakakapagod ang piyesang ito. Ate Ruyan, humina ka ng malalim. Sumabay ka sa ritmo ko. Anong klaseng teknik ito? Dalawang tao ang naglalaban. Nang hindi gumagamit ng mga sandata. Tapos nagpapalabas pa ng mga bulaklak dito. Nabasa ko na ito sa isang aklat. Noong sinaunang panahon, ang musika ay pwedeng pagsamahin. Akala ko ay kwentong bayan lang yon. Hindi ko akalaing totoo pala talaga. Anong klaseng laban ba ito? Malinaw na pandaraya lang yan para makalusot. Bata pa lang ako ay nag-ensayo na ako ng kwerdas. Sinabi sa akin ni Lolo na ang pipa ay isang mahiwagang sandata. At ang piyesa ay isang nakamamatay na atake. Akala ko palagi ay walang buhay ang aking tugtugin. Ang musika ay una sa lahat para pasayahin ang sarili. Bago ito maging isang sandata. Ang ganda ng tinugtog mo kanina. Ngayon ko lang naramdaman na ganito pala kasayang tumugtog ng pipa. Salamat sa paggabay, Junior Brotherly. Sa laban na ito, tinatanggap ko ang aking pagkatalo. Tagahatol, ibig sabihin ba nito ay ako ang nanalo? Ang nagwagi sa laban na ito ay si Li Change. Hindi ko matatanggap ang desisyong ito. Hoy, kapatid. Tumunog na ang gong ng tagahatol. Ano pa bang nirereklamo mo? Hindi marangal ang pagkapanalo mo. Ang arena ay para sa pagpapakita ng lakas at determinasyong pumatay. Pero kayong dalawa, nagtugtugan lang sa itaas. Tapos nagkalat pa ng mga bulaklak. Anong klaseng laban ba yan, ha? Tama ang sinabi ni Lin Xiang. Ang mga nakaraang paligsahan ng sekta ay palaging tungkol sa sining ng musika. Para magpalitan ng mga nakamamatay na atake. Ngunit kayong dalawa ay naglandian pa sa pamamagitan ng inyong duet. Na parang walang halaga ang mga patakaran ng sekta. Kahiya-hiya ito. Dakilang elder, nagkakamali po kayo. Nailabas na ang nakamamatay na pormasyon. Ngunit ginamit ni Junior Brotherly ang kanyang mas mataas na kakayahan sa musika. Para mapawi ito. Dahil mas magaling siya sa akin. Tinanggap ko ang aking pagkatalo. Paano naging labag sa patakaran yon? Ruyan, nabulag ka lang ng lalaking yan. Isang basura lang siya mula sa panlabas na sekta. Anong alam niya sa mataas na antas ng musika? Malinaw na isa lang siyang gwapong palamunin. Na umaasa lang sa babae. Kalokohan, si Senior Lee ay isang personal na alagad. Pero totoo kaya yung tungkol sa pagiging palamunin? Siyempre hindi rin yun totoo, Gonggong. Li Change, sinasamantala mo lang ang kabaitan ni Ruyan. Kusa siyang sumuko sa laban. Kaya ka lang nakalusot at nanalo. Kung totoong labanan lang ang pag-uusapan, wala ka talagang binatbat. Ang talas ng mata mo, Senior Brother. Ang mapapayag si Ate Ruyan na kusang sumuko sa laban. Hindi lahat ng lalaki ay kayang maging palamunin ng isang tulad niya. Ikaw, kayo, Li Change. Ang kapal ng mukha mo. Tama na, huwag na kayong mag-away. Dakilang elder, may mga hindi masaya sa resulta ng laban.
Sa tingin mo, paano natin ito dapat lutasin? Sectmaster, bagaman bago po ang ganitong paraan ng laban ngayon. Wala naman po itong silbi sa totoong labanan. Ang musika po ang pundasyon ng ating pakikipaglaban sa mundo ng kultibasyon. Sinisira lang po nito ang reputasyon ng ating sekta. Sa tingin ko po, dapat po nating kanselahin ang kwalifikasyon nilang dalawa. At agad silang ipadala sa silid bulay-bulay para pag-isipan ang kanilang mga pagkakamali. Upang magsilbing babala sa iba. Kalokohan, sa anong dahilan nyo sila tatanggalan ng kwalifikasyon? Gumagamit lang ng kapangyarihan ang dakilang elder para sa personal na galit. Dakilang elder, mali ang iyong sinabi. Sino ang nagsabing ang pagtutulungan ay isang kalokohan lang? Sa landas ng musika, ang pakikipaglaban ng mag-isa ay may limitasyon. Kung ang dalawang instrumento ay magkakatugma, ang kapangyarihang nilalabas nito ay higit pa sa 10 o 100 beses ng sa isang tao lang. Hahaha. Li-change, ang lambot naman ng tugtog mo, hindi kasing lupit ng sa akin. Sa ganyang level nyo lang kanina. Ako mismong si Lin Xiao. Ay kayang-kaya kayong dalawang patumbahin ng sabay. Isang laban sa dalawa, Senior Brother Lin. Masyado ka namang bilib sa sarili mo. Para talunin ka, hindi na namin kailangang magduet. Dahil minamaliit mo ang lakas ko. Bakit hindi na lang tayo mag-isa-isa ngayon din? Tignan natin kung kaya mo akong talunin, Senior Brother Lin. Palamunin. Naghahanap nga ako ng tiyempo. Para pilayin ang batang ito. Lin Xiao, bugbugin mo siya hanggang sa mamatay. Ayos, ang batang ito mismo ang naghahanap ng sarili niyang kamatayan. Kapag tinapakan ko siya sa harap mismo ni Ruyan, siguradong mapapansin ni Ruyan na ako ang tunay na henyo sa buong mundo. CJ, ikaw ang may gusto nito. Kapatid, huwag kang padalos-dalos. Mayabang si Lin Xiao. Pero personal siyang alagad ng elder. Bago pa lang ang nakuha mong teknik. At mababaw pa ang pundasyon ng iyong espiritual na lakas. Baka hindi mo siya matalo. Huwag kang mag-alala, Ate Ruyan. Gusto ko rin kasing subukan kung gaano ako kalakas ngayon. Kung nasaan na ba talaga ang level ko? Dahil pareho ninyong gusto ito. Sa mundo ng kultibasyon, ang mas malakas ang siyang nauuna. Pinapahintulutan ko ang laban na ito. Grabe, buti na lang pumunta ako ngayon. Hindi lang may dagdag na laban, kundi laban pa ng personal na alagad ng elder at ng bagong alagad ng Sectmaster. Si Ate Ruyan kaya. Pumipili ba sa kanilang dalawa? Ang labanang ito ay parang paligsahan ng tugtugan para sa kanyang puso. Sige, magbakbakan na kayo. Pusta ko kay Kuya Li. Laban, Kuya Li. Mamatay ka na, bata. Ang lakas ng loob mong baguhin ang espiritual na lakas ko, subukan mo nga ito. Diyos ko, noong nakipaglaban siya kay Zhang Wenhu noong isang araw. Ganito na ba kalakas ang kanyang espiritu ng musika? Ang bilis ng paglakas niya. Noong nakipaglaban siya kay Ate Ruyan kanina. Hindi natin napansin. Ang level ng espiritual na lakas ni Kuya Li ngayon ay hindi hamak na mas malakas kumpara kahapon. Hahaha, Li Change. Hindi na kaya ng espiritu ng musika mo. Talo ka na. Grabe. Nakakapagsummon siya ng 2 espiritu ng musika at 1 instrumento ng sabay. Sabay na nagsummon ng 2 espiritu ng musika. At nakakapaglaban pa ng magkasama. At nakakapaglaban pa ng magkasama. Masyado naman yata itong malupit. Ang lakas ng loob mo sa isang simpleng laban lang. Nagawa mo pang gumamit ng ganyang maruming paraan. Sinira mo ang kanyang mahiwagang kagamitan. At pininsala ang kanyang pundasyon. Ngayong araw, lilinisin ko ang sekta mula sa mga tulad mo. Dakilang elder, nasira ang mahiwagang kagamitan ni Senior Brother Lin at tinamaan siya ng ganting lakas. Wala akong kinalaman dyan kahit katiting. Sadyang napakapangit lang talaga ng tinugtog niya. Ang himig ng pagbasag sa pormasyon ay isang sinaunang pormasyon ng pagpatay na pamana ng ating sekta. Ikaw na isang paslit lang ay may lakas ng loob na husgahan ito. Ang sinaunang piyesa ng musika
ay pinilit lang na maging mapang-atake. Pero binaliwala ang pinakapundasyon ng daloy ng harmonya. Pinilit niya ang syncopation sa ikatlong bahagi. Kaya naputol ang daloy ng espiritual na lakas. At lalong sumablay sa matataas na tono. Nang hindi gumamit ng tamang paghinga at kwerdas para sa transisyon. Dumiretso agad siya sa matataas na nota. Kaya hindi ito kinaya ng kanyang mahiwagang kagamitan. Sa ganyang gulo ng lohika, talagang sasabog yan. Nangangatwiran ka pa. Paano magkakaroon ng mali sa piyesang ipinamana ng ating sekta? Pakinggan niyong mabuti ang tugtuging ito. Ganito dapat ang tamang lohika nito. May ganitong lakas pero bakit nanatili lang siya sa outer sect? Li Change, sino ka ba talaga? Dahil sa hindi inaasahang pagkakataon ni Zhang Yong. Nakakuha ako ng ganitong henyo ng napakadali. Ang daloy ng melodyang ito ay napakaswebe. Ibig bang sabihin, ang ilang dekada kong kaalaman sa musika ay hindi man lang umabot sa antas ng isang utusan sa outer sect. Ano ang tingin mo, dakilang elder? Sect Master, malubha ang natamong pinsala ni Lin Xiao. Dadalhin ko muna siya para magamot. Nag-aalala ka lang talaga sa iyong mahal na alagad. Sige na, dalhin mo na siya sa bundok ng panggagamot. Napakaswerte naman ni Senior Brother Lin. Matapos siyang turuan at iwasto ni Senior Brother Lin ng personal. Mas naging swebe ang tugtugin. Anong klaseng halimaw na swerte ito? Ayon sa schedule, makakalaban ko na si Senior Brother Lee bukas. Sana ay huwag kayong magpaubaya bukas, Senior Brother Lee. Turuan niyo ako ng walang awa. Gusto ko rin maturuan. Senior Brother Lee, panoorin niyo naman ang laban ko. Kahit pagalitan niyo ako, ayos lang. Sect Master, dahil yun naman po ang nais ng mga kapatid ko. Nasa pinakamagandang kondisyon po ako ngayon. Bakit hindi na lang po natin pabilisin ngayon? Ang laban at sabay-sabay na silang lahat. Maganda, napakatapang mo. Dahil dyan, papabilisin natin ang laban ngayong araw. Lahat ng nakapasok na alagad ay maaaring umakyat sa entablado para hamunin si Li Change. Ang nagwagi sa Grand Tournament ng sekta ay walang iba kundi si Li Change. Change, gaano karaming sorpresa pa ba ang mayroon ka? Na hindi ko pa nalalaman. Change, ito ay isang sinaunang scroll ng sining ng musika. Para sa bilis ng kamay at kontrol sa espiritual na lakas ng tutugtog. Napakataas ng hinihingi nitong kakayahan. 1,000 taon na ang nakalipas, ngunit wala pa ring nakakaunawa sa hiwaga nito. Ngayong araw, ibinibigay ko ito sa iyo. Sinaunang sikreto na nangangailangan ng mabilis na kamay. Ito kaya ay isang nawawalang banal na teknik. Grabe, hindi ba ito ang tugtugin sa daigdig? Na tinaguriang imposibleng tugtugin ng tao dahil sa sobrang hirap. Grabe, ang tatalino talaga ng mga taong nagkukulit ba rito. Kapag hindi nila maipaliwanag, tinatawag na lang nilang sinaunang sikreto. Ang ninuno ng mundo ng kultibasyon. Ano ba talaga ang trip niya? Change, huwag mong pilitin ang sarili mo. Dalhin mo ang scroll na ito at pag-aralan ng dahan-dahan. Makakatulong ito sa pagkontrol ng iyong espiritual na lakas at pag-intindi sa musika. Maraming salamat po, Sect Master. Sa nakaraan kong buhay, ang tugtuging ito ay gawa lang sa computer. Hindi talaga ito kayang tugtugin ng tao. Lalo na gamit ang pluta. Pero ngayon, isa na akong cultivator na may tulong ng espiritual na lakas. Dapat ko itong subukan. Aray, aray, aray. Nabasag. Ang kasama kong lumaban ng sabay, nabasag na. Nabasag ang pluta ko. Ganoon ba talaga kalakas ang puwersa nito? Ate Ruyan. Sumabog ang pluta ko. Paano ito nabasag ng ganyan, kapatid na Lee? Sinubukan ko lang naman itong patugtugin. Gamit ang scroll na ibinigay ng Sect Master. Dahil sa sunod-sunod na pagtugtog sa entablado kanina, mabilis na lumago ang aking espiritual na lakas. At nang subukan ko ang scroll na ito, naging masyadong malakas ang enerhiya. Hindi na kaya ng plutang ito ang biglaang paglabas ng espiritual mong lakas. Kailangan nating pumunta sa bayan para maghanap ng bagong instrumento. Kailangan mong makahanap ng bagong instrumento. Dahil sa lala ng pagkabasag ng pluta mo, hindi na ito maaayos ng sekta.
At ang mga instrumento sa imbakan ay mga karaniwang kagamitan lamang. Hindi nito kakayanin ang lakas mo. Mukhang kailangan nating pumunta sa Qianinfang. Iyon ang pinakamalaking lungsod ng paggawaan ng instrumento sa buong kontinente. Baka sakaling maayos nila ang pluta mo. Kahit hindi ito maayos sa pabilyon ng Qianin. Siguradong makakahanap tayo roon ng di kalidad na instrumento para sa'yo. Nakaabala pa ako sa'yo, Ate Ruyan. Kaya ko nang pumunta mag-isa. Bukas ng umaga, magpapaalam muna ako sa Secmaster. Iyon ang pinakamabilis na paraan. Bago lang ako rito, tapos sira pa ang mahiwagang sandata ko. Paano naman ako makakarating doon ng mag-isa? Kung lalakarin mo lang yan, abutin ka ng hindi bababa sa kalahating buwan. Sige na nga, asahan kita, Ate Ruyan. O siya, matulog na muna tayo ngayon. Para maaga tayong makaalis bukas. Ate Ruyan, doon ka kaya sa sarili mong kuweba matulog? Ang tagal kaya kung pabalik-balik pa ako. Sundo pa kita bukas ng umaga. Ano namang masama kung makikitulog ako rito ng isang gabi? Huwag kang madamot dyan. Lalaki ako, babae ka. Kapag nalaman ng iba, masisira ang reputasyon mo, Ate Ruyan. Naglilinang tayo ng immortalidad, tapos nag-aalala ka pa sa ganyang mga makamundong bagay. O baka naman may pagnanasa ka sa akin, kapatid na Li. Ganito ba talaga ka-wild ang mga babae sa mundo ng kultibasyon? Kahit kamay nga ng babae, hindi ko pa nahahawakan. Hindi ako sanay sa ganitong klaseng eksena. Halika na rito, matulog na tayo. Kailangan pa nating maglakbay bukas. Ate Ruyan. Saklolo, sino ba namang makakatanggi rito? Grabe, para itong sentro ng mga instrumento sa mundo ng kultibasyon. Para lang divisorya ng mga instrumento. Nasa pabilyon ng Qianin ang pinakamahuhusay na platero sa buong mundo. Dumiretso na tayo sa pabilyon ng Qianin. Iyon ang pinakamalaking tindahan dito. Balita ko, napakahusay ng mga platero roon. Lahat ng instrumentong ibinebenta nila ay de kalidad. At talagang kakaiba ang pagkakagawa. Baka sakaling maayos nila ang plauta mo. Naku, maligayang pagdating, mga kagalang-galang na immortal. Isang malaking karangalan ang inyong pagbisita. Anong klaseng instrumento po ang hinahanap niyo? Boss, patinin nga nito. Maaayos pa ba ito? Isang madilim na berdeng plauta. May matatalas na guhit ng tinta. Ito nga ang tinutukoy ni Zhang Yong. Ikaw si Li Change, tama. Ngayong araw, ipapakita ko sa'yo na hindi ganoon kadali ang buhay sa mundo ng kultibasyon. Dapat may malakas kang kapit. At may impluensya. Naku, immortal. Masyadong mabangis ang espiritual na lakas ng tinta na nasa loob ng plautan nyo. Baka hindi kayanin ng mga karaniwang materyales na pagdugtungin ito. Kung ipipilit nating ayusin, baka sumabog lang ito ulit. Anong materyales ba ang kailangan? Kahit magkano, babayaran ko, basta maayos lang. Basta maibalik lang ito sa dati. Naku, nagkakamali po kayo, immortal. Hindi ito usapin ng pera. Mayroong gubat ng kawayang Kiblaod mga 30 milya sa labas ng lungsod. Kung makakakuha kayo ng puso ng kawayan na may 100 taong gulang para gamiting pandugtong, sinisiguro kong maibabalik ko ito sa dati nitong ganda. Kaya lang, napakadelikado sa gubat ng kawayang Kiblaod. Mababa lang po ang espiritual na lakas ko. Kaya kayo na po sanang dalawa ang kumuha ng materyales. Sige, kukunin namin yan ngayon din. Lene. Tambangan natin sila sa dating lugar. Siguraduhin nating hindi na sila makakabalik ng buhay. Masusunod. Magkasamang tinatahak ang landas sa gubat ng kawayan. Walang takot sa hirap, maging immortal sa gitna ng kabubatan. Sumunod ka lang sa akin, huwag kang pakalat-kalat. Masyadong makapal ang espiritual na enerhiya sa gubat na ito. Madaling maligaw rito. Ate Ruyan, parang masyado ka namang kabado. Mga lapastangan, hindi nyo alam ang kinakalaban nyo. Ilatag ang pormasyon. Sino ba ang babaeng ito? Napakabangis ng kanyang kakayahan sa musika. Narinig nyo na ba ang sekta ng Xianle? Siya lang naman ang tanyag na si Ate Ruyan ng sekta ng Xianle. Wala kaming pakialam sa sekta ng Xianle na yan. Ngayong araw, dito na kayo malalagutan ng hininga.
Ang galing mo, Ate Ruyan. Unahin nating patayin ang maingay na lalaking yan. Magsama-sama kayo sa impyerno. Delikado, pasasabugin niya ang kanyang mahiwagang sandata at kaluluwa. Ate Ruyan. Ate Ruyan, bilis, pumunta tayo sa pagamutan. Aray ko po, ang sakit, parang hindi ko na kayang maglakad. Ate Ruyan, bubuhatin kita. Hindi na ba natin hahanapin ang daang taong puso ng kawayan? Mas mahalaga ako kaysa sa plauta mo. Ate Ruyan, tulungan mo akong tumayo. Wala na talaga akong lakas. Ate Ruyan, gusto mo ba akong? Ang mabuti kong kapatid, mukhang mahina at hindi kayang alagaan ang sarili. Pero sa huli, kahit dahon lang ng kawayan ang pitasin, kaya niyang magpatawag ng espiritu ng musika. Lahat ng bagay ay pwedeng maging musika. At saka, ang pagiging mahina ko ay guni-guni lang ni Ate Ruyan. Ngayon, patas na tayo. Pumunta lang naman tayo sa pabilyon ng Tayanyin para ipaayos ang plauta. Kung hindi kayang ayusin, sana tinanggihan na lang niya. Hindi naman kailangang umabot sa puntong akitin niya tayo rito para patahimikin habang buhay, di ba? Ang lakas ng loob niyang paglaruan tayo ng ganito. Bumalik tayo at makipagtuos sa kanya. Hindi. Kailangan muna nating malaman kung ano ang layunin niya. Ngayong gabi, babalik tayo sa pabilyon ng Tayanyin. Malamig at mamasa-masa ang lugar na ito. Hindi ito magandang lugar para sa pagtatago ng mga instrumento. Sino ang mag-aakalang may ganitong lugar pala sa ilalim ng pabilyon ng Tayanyin? Ay. Hahaha, mga materyales na hindi mo makikita kahit maghanap ka pa gamit ang parol. Kusang lumapit sa atin. Hahaha, napakahusay talaga ng pangangatawan ng babaeng iyon. Umaapaw ang espiritual na lakas. Hindi mo alam. Ang mataas na kalidad ng buto ng magandang babae ay dapat tanggalin habang buhay pa siya. Gamit ang kanyang dugo at buto bilang sangkap. Upang makalikha ng isang pan-flute na gawa sa dugo at buto. Tiyak na magiging isang walang katumbas na kayamanan ito na yayanig sa buong mundo ng kultibasyon. Boss, nagpadala ng mensahe ang dakilang elder ng pamilyang Zhang. Gusto niyang bigyan natin ng leksyon ang batang may hawak ng plauta. Kapag nakita natin sila, patayin agad natin. Hindi kaya tayo magkaproblema niyan. Balita ko, apo pala ng sectmaster ng sekta ng Xianlei ang babaeng iyon. Kung hindi lang dahil sa reputasyon ng pamilyang Zhang. Wala akong pakialam sa kanya. Bakit naman ako matatakot sa sekta ng Xianlei? Pagdating ng araw, sino pa sa mundo ng kultibasyon ang makakatapat sa akin? Hahaha. Ang mahiwagang sandata ang nagdadala ng diwa ng musika. Ang isang basurang tulad mo. Kahit humawak pa ng banal na sandata, wala pa ring mapapala. Matandang hukluban, mamamatay ka na nga lang, nagmamalinis ka pa. Ginagamit mo ang buto at laman ng mga alagad ng sekta para gumawa ng instrumento. Akala mo nakahanap ka ng shortcut. Pero hindi mo alam na ang masamang landas ay magpapahamak lang sa sarili mo. Tingnan mo nga ang basurang ginawa mo. Walang kabuhay-buhay. Kung idaragdag mo ang dugot buto at pormasyon ng kultibador sa katawan ng kudyapi, tiyak na dodoble ang lakas nito. Ngayong araw, kailangan mong baguhin ang kudyaping ito para sa akin. Iukit mo ang pormasyong lumalamon ng kaluluwa. Mangarap ka bilang pinakamahusay na artisan ng Ganyinfang. Mamatay man ako, hinding-hindi ko hahawakan ang ganyang karuming bagay. Binigyan ka na ng pagkakataon, ayaw mo pa. Ano ang gagawin nyo? Ngayong araw, sisirain ko ang mga kamay mo. Tingnan natin kung saan pa manggagaling ang yabang mo. Kayo. Hindi kayo namatay sa kabubatan ng kawayan. Hindi pa naman nagsasara ang madilim mong tindahan. Kaya bakit naman kami mamamatay? Buhay na buhay pa kami. May daan patungong langit ngunit ayaw ninyong dumaan. Walang pinto sa impyerno pero pinilit ninyong pumasok.
Ngayong araw, iaalay ko ang sariwa ninyong dugo at buto para sa aking mahiwagang sandata. Mag-ingat ka sa instrumento niya. Ang pan-flute na yon ay gawa sa mga buto ng daliri ng mga kultibador. Napakasama at puno ito ng madilim na enerhiya. Napakalakas ng masamang enerhiya. Ate Ruyan, pigilan mo siya ng 3 hinga. Ate Ruyan. Mas ligtas pa rin dito. Kayong mga walang kwenta. Naging multo na nga, napakahina pa rin. Paano nangyari ito? Maraming beses ko nang sinubukan ang kahoy na kudyaping ito. Hirap nga itong maglaman ng espiritual na lakas. Kahit ang maglaman ng espiritual na lakas ay hirap na hirap. Paano naging posible to? Ipatawag ang espiritu ng musika. Hahaha. Anong kalokohang immortal yan? Lalamunin ka rin naman ng aking hukbo ng mga multo, di ba? Gumuho na ang pundasyon, bilisan nyo, takbo. Junior Brother Lai, dito. Sinira ng ninuno at ng mga kasamahan niya ang ating base. Patayin sila, patayin sila. Sinira ng ninuno at ng mga kasamahan niya ang ating base. Patayin sila, patayin sila. Talagang mga walang silbi. Ang music hall na pinaghirapang itayo ng pamilya Zhangko ay nawasak lang sa isang saglit. Ang mga lapastangang ito ay dapat magdusa sa paghahanap at pagpipino ng kanilang mga kaluluwa. Para mahugasan ang kanilang mga kasalanan. Sige na, huwag kayong magtira kahit isa. Maraming salamat sa inyong dalawa sa pagliligtas sa aking buhay. Nabalitaan ko na sa pabilyon ng Tayanin ang layunin ng inyong paglalakbay. Maaari ko bang makita ang inyong instrumento? Salamat po sa inyong tulong, Master. Pinakamataas na uri ng kawayang tinta. Magandang material, ngunit sayang at hindi nito kayang makayanan ang ganito kalakas na espiritual na enerhiya. Batang bayani, kaya kong ayusin ang pluta mo. At kaya ko pa itong gawing mas malakas kaysa dati. Talaga po, maraming salamat po, Master. Huwag ka munang magpasalamat. Kailangan natin ng mga pambihirang materyales at pagpipino gamit ang apoy ng lupa. Kailangan kong pumunta sa kabundukan para maghanap ng ugat ng apoy. Aabutin ito ng hindi bababa sa 3 hanggang 5 araw. Batang bayani, nasira na ang iyong mahiwagang sandata. Kunin mo muna itong erhu para pansamantalang magamit. Pangdepensa sa sarili, matibay ang hawak nito. Makinis at maganda ang pagkakagawa. Talagang napakahusay na instrumento nito. Hahaha, maliit na bagay lang yan. Halos pareho lang naman ito sa kahoy na gukin na pinasabog mo sa ilalim ng lupa. Gamitin mo ng maingat. Aalis na ako. Sinira ninyo ang lihim na kuta ng pamilya Zhang at ang aming pundasyon. Ngayong araw, kahit magkaroon pa kayo ng pakpak, hindi kayo makakatakas. Dumating mismo ang ninuno. Dahil sa sunod-sunod na labanan. Matagal nang naubos ang ating espiritual na lakas. Hindi pa naayos ang pluta ni Junior Brotherly. Ang hawak lang niya ay ang erhu na ibinigay sa kanya ni Master Lu para sa depensa. Huwag kang matakot, may paraan ako. Akala mo ba makakapalag ka gamit ang bulok na erhu na yan? Hulihin sila. Dudurugin ko ang 1,000 taong hamog. At ang aking anino ay lilipad sa milya-milyang liwanag. Hindi maganda ito, bumuo ng pormasyon. Ipagtanggol ng buong lakas. Nagawa mo pang tumula. Akala ko naman kung anong banal na tunog yan. Iyon lang pala ang kaya mo. Masyado ka pang maagang magdiwang. Depensa, ipagtanggol nyo hanggang kamatayan.
Tayo na. Huwag ninyong patakasin ang mga duwag na yan, habulin sila. Ate Ruyan, bilisan mong lumipad gamit ang key. Bumalik ka sa sekta para humingi ng saklolo. Mismong ang ninuno ng pamilya Zhang ang kumilos. Hindi natin silang dalawa makakayanan. Kung hindi tayo maghihiwalay, maaabutan din nila tayo. Hindi pwede, kailangan nating umalis. Sabay tayong aalis, paano ko hahayaang maiwan ka mag-isa para humarap sa kanila? Ate Ruyan, bilisan mo at bumalik ka agad. Baka may pag-asa pa tayong maligtas. Kapag sumama ka pa, pareho lang tayong mamamatay dito. Junior Brotherly, mag-ingat ka. Babalik ako agad kasama ang mga sasaklolo sa'yo. Pasensya na talaga. Ate Ruyan, sinadya ko talagang ilihim ito sa'yo sa pagkakataong ito. Pero kung nandito ka, hindi ko talaga maipakita ang buong lakas ko. Alam kong hindi sapat ang kasalukuyan kong kultibasyon. Kahit pamatuyo ang aking espiritual na dagat, ayos lang. Kahit anong mangyari, hayaan mo akong patayin sila. Hahaha. Pumasok na ang ninuno sa masukal na kabubatan. Kailangan ba nating maghiwalay para habulin sila? Huwag na kayong humabol. May lakas ng loob ka pa talagang bumalik. Ninuno, sino po ang kinakausap nyo? Ang walang pusong pamilya Zhang, naglakas loob pa talaga kayong humabol dito. Ipapatupad ko ang hustisya ng langit. Bakit naman hindi ako mangangahas na bumalik? Puro ka kasinungalingan. Nawasak mo ng walang dahilan ang pundasyon ng aming pamilya Zhang. Pinatay mo ang mga kapamilya ko. At ngayon, ikaw pa ang may ganang mambintang. Patayin niyo siya. Hindi ito mamatay-matay, saklolo, iligtas niyo ako. Lagot, kayang sunugin ng apoy na ito ang enerhiyang espiritual. Lapastangang bata. Lapastangang bata. Nangahas kang patayin ang mga disipulo ng aking pamilya Zhang. Gagamitin ko ang buto ng binti mo para gawing bago kong pamalo ng tambol. Matandang aso. Umaasa ka lang sa mga bulok at masasamang pamamaraan mo. Kahit gamitin mo pa ang dugot buto ng mga kultibador. Para mag-ipon ng enerhiyang espiritual, ano naman ngayon? Hindi naman yan sa'yo. Kaya mo ba talagang kontrolin yan? Yuh! Lapastangang bata. Nangahas kang sirain ang aking kaluluwa. Humanda ka sa akin. Sa araw na lumabas ang aking tunay na katawan mula sa pag-iisa, papatayin ko kayong lahat sa sektan nyo. Ngayon, oras na para bumalik at magtuos. Lolo. Ang dakilang elder, para sa sarili niyang interes, ay nakipagsabuatan sa pabilyon ng Tianyin. Para atakihin kami ni kapatid na Li. Mismong ang ninuno ng pamilya Zhang ang humabol para patayin kami. Para protektahan ako, hindi pa alam ngayon kung buhay o patay si kapatid na Li. Magpadala po agad kayo ng tulong. Kalokohan. Sekmaster, sana po ay maging matalas ang inyong pagpapasya. Sa tingin ko, si Ruyan ay nalinlang ng Li change na yon na galing sa labas ng sekta. Kinulam yata siya. Kaya nawala siya sa sarili. Ruyan, may ebidensya ka ba na nakikipag-ugnayan si Zhang Yong sa mga demonyo? Ang mahalaga ngayon ay magpadala ng tulong. Huwag muna nating isipin na nag-iisa sa pagsasanay ang ninuno ng pamilya Zhang. Pumunta lang naman kayong dalawa para mag-ayos ng mga instrumento. Kahit pa nagkaroon kayo ng kaunting pagtatalo sa may-ari ng tindahan. Bakit naman naabot sa puntong kikilos ang ninuno ng aming pamilya Zhang? Gusto mo ng ebidensya? Lenwei. Dakilang elder, tingnan mo nga ito. Hindi ba't ito ang instrumento ng ninuno ng iyong pamilya Zhang? Paano nangyari iyon? Bakit nasa mga kamay mo ang pamalo ng tambol ng aming ninuno? Oh,
Inamin din ng dakilang elder na instrumento ito ng ninuno ng pamilya Zhang. Mga tauhan, si Zhang Yong ay nagtaksil at nanakit ng mga disipulo ng sekta. Parusahan siya at linisin ang sekta ngayon din. Walang kakayahan ang sekta ng Xian na hatulan ako. Hoy, kayong dalawa. Huwag nang habulin ang kalaban na gipit na. Masyado talagang mainipin ang mga kabataan. Haha, hayaan mo na sila. Kahit ano namang gawin nila, hindi nila matatalo si Zhang Yong. Hayaan na lang natin siyang makatakas. Sige, kung gusto niyo talaga akong ubusin. Huwag niyo akong sisihin kung maging malupit ako. Kayo lang namang dalawang paslit na wala pang muwang. Ang nagbabalak na patayin ako. Kaya nga naming patayin kahit ang ninuno ng pamilya Zhang. Mamatay kayo. Haharangan ko siya. Tapusin mo na agad ang buhay niya. Kayanin mo. Iwas bilis, masisira na ang harang. Ulyanin na talaga si Liu Changfeng. Hinayaan niya talagang ang paborito niyang disipulo at sariling apo. Ang lumabas para hulihin ako. Ngayong araw, walang makakaalis sa inyong dalawa. Sumama kayo sa hukay ng ninuno ng aking pamilya Zhang. Ate Ruyan, ihanda mo ang iyong enerhiyang espiritual. Magsasabay tayo sa pagtugtog. Ito na ang huli kong enerhiyang espiritual. Ipinapaubaya ko na ang lahat sa iyo. Ipinapasa ko na sa iyo ang lahat. Imposible, ano ang bagay na ito? Paano nagkaroon ng ganitong uri ng espiritu ng musika? Tigpas. Hahaha, mabuti, napakabuti, gusto niyo akong patayin. Kahit mamatay ako, isasama ko kayo sa hukay. Kung ganoon, sabay-sabay tayong mamatay. Pasasabugin niya ang kanyang primordial spirit. Takbo. Ate Ruyan. Ate Ruyan, gumising ka. Ate Ruyan, huwag mo akong iwan. Hindi ba sabi mo quits na tayo? Napakalakas ng tunog na yon. Sino ang umaatake sa depensang harang ng bundok? Hala, hindi ba si Kuya Leon? Ate Ruyan. Change, huwag mo ring sisihin ang iyong sarili. Ipinag-utos ko na naibalik si Ruyan sa pamilya Liu. Ang spiritual spring sa likod ng bundok ng pamilya Liu ang pinakamainam para sa pagpapagaling. Sa ngayon, hindi naman nanganganib ang buhay ni Ruyan. Kaso, sinunog ni Ruyan ang lahat ng kanyang spiritual energy para lang protektahan ka. Na naging sanhi ng pinsala sa meridian ng kanyang puso. Hindi ko alam kung kailan siya magigising. Sekmaster, may paraan po ba para iligtas siya? Kahit anong panganib po ay haharapin ko. Hindi po ako mag-atubili. Mukhang ang maalamat na 7 kwerdas na Snow Lotus lang ang makakapagpanumbalik sa meridian ng kanyang puso. Sekmaster, handa po akong maglakbay para hanapin ito. Ngunit ang 7 kwerdas na Snow Lotus na ito ay tumutubo lamang sa mahiwagang lupain ng Wuzipu. Subalit napakadelikado ng mahiwagang lupain na yon. Maliit lang ang tsansa mong mabuhay. Napakalaki pa ng pinsala sa iyong spiritual root na yon. Hindi naman apurado ang pagkuha ng mga gamot. Ligtas na sa panganib si Ruyan. Magpagaling ka muna bago ka umalis, hindi pa naman huli ang lahat. Kumatos si Ate Ruyan para lang iligtas ako. Paano naman ako makakapagpahinga ng mapayapa? Maraming salamat po sa paggabay, Sekmaster. Mauuna na po ako. Akala ko ay may talento lang ang batang ito sa sining ng musika. Hindi ko akalaing napakabuti rin ng kanyang kalooban. Kung ipagkakatiwala ko sa kanya si Ruyan at ang sekta ng Xianle. Panatag na ang aking loob. Kuya Li, dinalhan kita ng instrumento. Nakatulala. Dinalhan kita ng instrumento. Nakasalubong ko si Master Lu sa paanan ng bundok. Sabi niya ay maghahatid siya ng instrumento. Pero hindi niya alam kung ano ang pangalan ng gagamit nito. Ang sabi lang niya ay iniligtas siya ng isang lalaki at isang babae.
Ang lalaki raw ay napakagwapo. At ang babae naman ay napakaganda. Sa loob ng 0 segundo, nahulaan ko agad na kayo yon. Kaya tinulungan na kitang dalhin ang inayos na plauta. Kuya Lee, sasama rin ako. Hindi pwede, napakadelikado sa mahiwagang lupain. Maliit lang ang sansa mong mabuhay doon. Hindi ako natatakot kahit papaano naman ay inner disciple ako. At may kaunti rin akong spiritual energy. Pumayag na rin ang Sec Master. Binigyan niya tayo ng maraming mahiwagang gamot. Saka, pwede kitang ipagluto. At saka, nangako ka na tuturuan mo ako ng mga diskarte. Sige, sabay tayo. Ate Ruyan, hintayin mo ako. Kuya Lee, okay ka lang ba? Ang putla ng mukha mo parang bagong pinturang pader. Okay lang ako, nabara lang ang spiritual sea ko. Medyo nahilo lang ako pagkatapos dumaan sa teleportation formation. Ayos din ako pagkatapos magpahinga ng konti. Ang dilim at ang kilabot naman dito sa mahiwagang lupain. Kahit huni ng ibon, wala kang maririnig. Parang may hindi tama rito, ah. Protektahan si Kuya Lee. Tikman mo ang heavy metal headbutt ko. A flat major, ikatlong fret, kalabitin ang ikaapat na kwerdas. Wahahaha. Kuya Lee, ang lupet ng kombinasyon natin. Salamat sa'yo. Hehe, mukhang ligtas na muna tayo rito sa ngayon. Kuya Lee, magpahinga ka muna. Salamat. Nakikita ko na ang iyong galing sa sining ng pagkontrol ng kawayan ay malayong malayo sa karaniwang tao. Hindi mailalabas ng mga karaniwang instrumento ang buong lakas mo. Ang bagay na ito ay ang baton ng konduktor na Wuxiang, ang pinuno ng 10,000 buwan na muling hinubog sa Maoshan. At pinangalanan pa talagang Wuxiang. Kuya Lee, napakaganda nga ng pangalang iyan. Ako si Li Change ng sekta ng Xian. May utos ang ninuno na paghiwa-hiwain ka ng pino. Durugin niyo siya hanggang sa maging parang giling na karne. Kuya Lee, katapusan na ba natin ito? Huwag kang mag-alala, hindi pa natin oras. Ngayong araw, tuturuan ko ang mga probinsyanong ito kung ano ang tinatawag na ritmo. Mga walang silbi, supilin niyo sila. Kuya Lee. Ano, kaya mo palang kontrolin ang instrumento ng kaaway? Aikot. Tuwang lausan. Nabulag ka na ba? Bakit ka nakatingin sa akin? Hindi na sumusunod sa akin ang aking gulong ng dharma. Kusa na itong tumutunog. Panatilihin ang pormasyon, palitan ang tono. Ipalabas ang espiritu ng musika. Maliit na bagay lang yan. Iyon lang ba, mukhang hanggang doon lang ang kakayahan ng pamilya Zhang. Hindi maaari, iba ang antas ng isang ito kumpara sa iba. Hindi ko makontrol ang kanyang instrumento. Hawakan mo ang gitara mo. Tumakbo tayo papasok sa kabubatan. Ay, kasalanan ko. Mga walang silbi, isang grupo ng mga walang silbi. Li Change. Balatan kita ng buhay gamit ang sarili kong mga kamay. Napakabigat na pressure. Parang madudurog na ang mga buto ko. Lumuhod ka sa harap ko. Gusto ninyong tumakas, hindi kayo makakaligtas. Hahaha, ito ang espiritu ng musika na ibinigay sa akin ng ninuno. Isang karangalan para sa inyo ang mamatay sa kamay ng Diyos ng kamatayan, taga. Huwag mong subukang saktan ang aking Kuya Lee. Kuya Lee, umalis ka na bilis. Gao Tui. Umatras ka, bakit hindi ka na umaatras ngayon? Sa ilalim niyan ay ang abismo ng Zangkin. Kapag nahulog kayo riyan, maging ang inyong kaluluwa ay madudurog. Matandang aso, ipagdasal mo ng mabuti na mamatay talaga ako ngayon. Ang yabang mo pa rin kahit huling hininga mo na. Ihatid na sila sa kabilang buhay.
Ano? Kinontrol ng batang iyon ang mga kwerdas ng aking kudyapi kanina. Mayroon ba siyang ganoon kalakas na espiritual na kapangyarihan? Panginoon, susundan pa ba natin sila sa ibaba? Huwag na, magbabantay na lang tayo rito. Ano naman kung napakagaling ng talento niya? Kapag nahulog sa abismo ng Zangkin, kahit mailigtas pa siya, magiging lumpo na lang siya. Hahaha. Buhay pa siya, at tila matatag naman ang kanyang paghinga. Maging ang hangin dito ay parang mga talim ng kutsilyo. Gautui. Napatid ang mga kwerdas ng kudyapi ko. Sino ang magliligtas sa akin? Napakasakit, patayin. Patayin ang lahat ng tao. Pangit ka na nga. Gumagawa ka pa ng ingay ng walang tigil. Hindi maganda ito, hindi ko makontrol ang instrumento ng demonyo ng kudyapi. Mamatay ka, mamatay ka. Napakaingay. Ngayong araw, tuturuan ko kayo kung ano ang totoong pagsasama-sama ng tugtog. Keyboard section, pumosisyon na. Pasok, percussion section. Simulan na, brass section. String section, maghanda na. Makinig kayong mabuti, ito ang totoong musika. Oh, napaka-perpekto ng tunog na ito. Hindi. Sa wakas, tumahimik din. Ah, hindi pa tapos. Anak ng, may ikalawang yugto pa pala. Metodo ng pagbabalik ng espiritu ng dugo, umikot ka. Wow, napakalaking espiritual na lakas. Lene. Kapag nahulog ang bida sa bangin, tiyak na makakakuha siya ng magandang kapalaran. Hindi nga nagsisinungaling ang mga sinaunang tao. Hindi ko akalain na kapag nasanay ang metodo ng pagbabalik ng espiritu ng musika hanggang sa dulo, ay kaya pala nitong sumipsip ng lakas ng iba pang espiritu ng musika. Ang pagsipsip ng espiritu ay talagang isang napakalupit na kakayahan. Pero gusto ko yan. Tara, ang lakas ng ingay sa ibaba. Siguradong durog na ang kaluluwa ng batang yon. Napakahusay nyo talaga, Commander. Dahil namatay ang batang yon sa kailaliman ng Zangkin. Walang sinumang maghihinala sa pamilya Zhang. Sa paraang ito, nagawa na natin ang utos ng ninuno. Naipagtanggol pa natin ang reputasyon ng pamilya Zhang. Bilib talaga ako sa inyo. Yun kahit pa maghinala sila sa pamilya Zhang. Sa tingin ba nila atras ang pamilya Zhang? Paano ka naging buhay pa? Ang aura niya, bakit naging ganito katakot-takot? Hindi ba't ubos na ang espiritual na lakas niya? Paano siya nakalabas mula sa kailaliman ng Zangkin? Mamatay ka na, tebas ng kamatayan. Iyan lang ba ang kaya mo? Ngayon, ako naman. Harangan niyo siya, bilisan niyo, harangan niyo siya. Puno na ang mana barko. Susunod. Ah, halimaw. Isa siyang halimaw. Magiting na Li, Ninunong Li, maawa po kayo, patawarin niyo po ako. Alam ko kung nasaan ang 7 kwerdas na Snow Lotus na makakapagligtas kay Liu Ruyan. Nasa kaibuturan ito ng mahiwagang lupain. Sa lawa ng sagradong himig. Kung sasabihin ko sa iyo, kapalit ba nito ang buhay ko? Salamat sa impormasyon. Pero mapagtanim ako ng galit.
Kuya Lee, nasaan ang mga tao ng pamilya Zhang? Nalinis ko na silang lahat. Kaya mo na bang kumilos? Kailangan nating pumunta sa lawa ng sagradong himig ngayon. Kuya Lee, ang 7 kwerdas na Snow Lotus. Nahanap natin. May pag-asa ng maligtas si Ate Ruyan. Huwag kang magmadali. Ayon sa nakasanayang takbo ng kwento, siguradong may malakas na bantay ang kayamanang ito sa malapit. Ang mga tao ay puno ng dumi. Ang lakas ng loob ninyong lapastanganin ang lawa ng sagradong himig. Magandang diwata. Nagkakamali po kayo. Naparito kami para humingi ng gamot para magligtas ng buhay. Ate, hindi nga man lang namin nahawakan ang lawa ng sagradong himig eh. Pati ba naman ang pagtingin lang sa tabi ng lawa ay lapastangan na? Manahimik kayo, mga maingay na langgam. Hindi ba't napaka-arogante mo naman, diwata? Gusto mo agad kumuha ng buhay dahil lang sa ilang biro. Isa na namang hangal na puno ng amoy ng dugo. Ang lawa ng sagradong himig na ito ay hindi para sa mga mabababang taong tulad ninyo na walang alam sa musika. Upang inyong lapastanganin. Tatanggapin ko ang tungkol sa amoy ng dugo, pero paano mo nasabing wala akong alam sa musika? Kailangan kong makuha ang Snow Lotus na yan ngayon. Naghahanap ka ng kamatayan. Kung gayon, iwan mo rito ang buhay mo. Kuya Lee, mag-ingat ka. Diwata, mukhang hanggang doon lang naman ang galing mo sa musika. Para lang mapalakas ang pinsala ng atake mo. Pinilit mong itaas ang tono ng kalahating nota. Napansin niya talaga na binago ko ang tono. Napakayabang mo, mamatay ka na. Ang iyong legato ay nawala ng suporta ng orihinal na harmonya. Kaya nagkagulo-gulo na ang pagtugtog mo. Sa ganyang antas, mabuti pang mag-ensayo ka muna ulit. Manahimik ka, gaano ba kahusay ang sarili mong musika? Para husgahan mo ako ng ganyan. Kung ganoon, magpapakabait ako ngayon. Tuturuan kita kung paano talaga dapat tugtugin ang piyesang ito. Ang napakaliit na paghinto at kakulangan sa aking piyesa ay napunan ng plauta, kaya naging maswebe at tuloy-tuloy ito. Ang piyesang ito ay hindi kayang tugtugin ng mga tao, pero nagawa niya itong tugtugin ng napakadali. At napaganda pa nga niya. Napakasarap sa tainga, parang musika ng mga diwata. Kung titingnan, bagay na bagay din si Kuya Lee at si magandang diwata. Naintindihan mo talaga ang kulang na piyesang ito. Gusto mo pa bang ipagpatuloy natin ang kulang na harmonya? Mula nang isilang ako, alam ko na ang makakabuo sa piyesang ito ang siyang itinakda kong Panginoon. Napakagaling mo talaga, Kuya Lee. Isang tugtog lang, napaibig na agad ang diwata. Anong pinagsasabi mong napaibig o hindi? Huwag ka ngang mag-imbento ng kung ano-ano. Alam ko, gets ko na yan. Gusto ni Senior Lee na manatiling tapat kay Ate Ruyan. Walang oras si Ruyan para makipag-usap sa'yo. Pitasin na natin ang Snow Lotus para makabalik at mailigtas si ate. Lee Change, kahit na itaya mo pa ang buhay mo sa mahiwagang lupain, ano naman ngayon? Kapag nailagay ko na itong 1000 thread love poison sa bukal ng espiritu. Kapag nagising na si Ruyan, magiging sunod-sunuran ko na siyang tau-tauhan. Sekta ng Cyano. Ang napakataas at hindi maabot na bulaklak. Sa lalong madaling panahon, magiging laruan ka na lang na maaari kong paglaruan. Senior Brother Lin, habang wala ako. Ano ang balak mong gawin sa ate ko? Lee Change. Papaano ka nakalabas sa mahiwagang lupain ng Wuzipo? Diwata, patahimikin mo siya. Isang maruming langgam, naglalakas loob na sumigaw dito. Ah, ang kamay ko. Wala nang pakiramdam ang kamay ko. Lee Change, naglakas loob kang makipagsabwatan sa isang masamang babae para traidurin ang sarili mong kasamahan. Wala kang panlasa, anong masamang babae ang pinagsasabi mo? Isa siyang diwata. Ang master mo, malamang kahit abo niya ay hindi mo na mahahanap ngayon. Impossible. Kayo ni Liruyan ang humabol sa master ko at malubhang nasugatan. Nakatakas na si master. Ah, ganyang bersyon pala ang narinig mo. Ipadadala na kita para makasama ang master mo.
Diwata, lumpuhin mo siya. Sino ang naglalakas loob na pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng pamilya Liu? Ito. Ito ang maalamat na sagradong gamot na kayang magpanibago ng mga ugat ng puso. Ang 7 kwerdas na Snow Lotus. Pinuno ng pamilya Liu, hindi ko po kayo binigo. Dala ko na po ang gamot para kay Ate Ruyan. Batang bayani Li. Hindi mo lang iniligtas si Ruyan. Kundi iniligtas mo rin ang kinabukasan ng aking pamilya Liu. Simula ngayon, ikaw na ang tagapagligtas ng aming pamilya Liu. Ang buong pamilya Liu ay handang ibuwis ang buhay para sa iyo. Maraming salamat sa iyong dakilang kabutihan, Batang bayani Li. Masyado po kayong nagpapakumbaba, pinuno. Nasugatan si ate dahil sa akin. Kaya tungkulin ko lang na iligtas siya. Paimin na natin siya ng gamot at bantayan natin ang kanyang paggaling. May isang bagay na hindi mo alam, Batang bayani Li. Ang bukal ng espiritong ito ay kulang sa enerhiya. Angkop lang ito para sa pagpapalakas. Ngunit kung gagamitin para sa pagbabantay ng paggaling, hindi sapat ang enerhiya rito para sa 7 kwerdas na Snow Lotus. Kung ganoon, hindi na tayo dapat mag-aksaya ng oras dito. Ibabalik ko muna si ate sa sekta ng Sanle. Sa tirahan ni ate ay may pinakamalakas na spirit gathering array ng sekta. Tiyak na sapat ang espiritual na enerhiya roon. Gao Tui, sumunod ka. Babalik na tayo sa sekta. Masusunod, tunog ng musika. Pitong kwerdas ng Snow Lotus, gisingin ang natutulog na diwa. Ang natitirang himig ay gigising sa natutulog na ganda. Maganda, naging matatag na ang aray. Nagbabago na ang mga ugat ng puso ni ate. Senior Lee, gaano kaya katagal bago siya magising? Anong nangyayari? Pinatay mo ang clone ko. Pinuksa ang aking pamilya. Li Change, lumabas ka rito at harapin ang kamatayan. Ipinagkakatiwala ko sa iyo at kay Gao Tui ang pagbabantay kay ate. Dumating na ang kaaway sa ating pintuan. Lalabas muna ako para harapin siya. Senior Lee, huwag ka na munang lumabas. Napakalaki ng gulo sa labas. Darating ang Secmaster para asikasuhin ito. Tama ka. Pero pag-isip yan ng mahihina. Huwag kang mag-alala. Babalik din ako agad. Senior Lai. Matandang aso, naghahanap ka ng kamatayan. Lapastangan. Sinira mo ang pundasyon ng aking pamilyang Zhang. Pininsala mo ang aking banal na kaluluwa. Ngayong araw, babalatan kita ng buhay at kukunin ko ang iyong mga litid. At ang iyong kaluluwa ay ikukulong ko sa instrumentong ito na gawa sa mga buto ng mga kultibador at balat ng tao. Upang maranasan mo ang walang katapusang pagpapahirap ng pagkagat ng libu-libong kaluluwa. Matandang aso, napakarami mo ng ginawang kasamaan. Hinalo ka na nga at malapit ng mamatay. Ngayong dumating ang tunay mong katawan. Tamang-tama lang para ituwid ko ang mga mali. At parusahan ka sa ngalan ng langit. Napakayabang mo, mamatay ka na. Ang lakas ng tunay na katawan ng ninuno ng pamilyang Zhang ay hindi hamak na mas malakas kaysa sa clone niya. Kakalabas lang niya sa kanyang meditasyon. Mukhang hindi ko siya kakayanin. Kailangan ko munang magpatagal hanggang sa matapos ang muling pagkabuo ng puso ni Ate Ruyan. Hindi pa ako pwedeng umatras ngayon. Symphonic Formation. Sugod, buong puwersa. Hahaha. Bata, yan lang ba ang kaya mo? Hindi pwede, hindi solusyon ang makipagtagisan ng lakas ng harapan. Kapag nagpatuloy ito, maabala ang muling pagkabuo ng puso ni Ate Ruyan. Gao Tui, huwag mo na akong alalahanin. Bumalik ka doon at bantayan mo si Ate Ruyan. Kuya Lee, hahanapin ko na ang Secmaster ngayon din.
May diwata namang nagbabantay kay Ate Ruyan. Tiyak na magiging ligtas siya. Hintayin mo ako ah. Tatakbo, hayaan mo siyang tumakbo. Hindi ko siya pipigilan. Li-change, sa tingin mo ba? Bakit ako nangahas na sumugod dito ng mag-isa ngayong araw? Talaga bang sa tingin mo ay mapoprotektahan ka ng sekta ng Xianle? Ang pagpabagsak sa sekta ng Xianle ay parang pagpalulang sa aso. Nangangahas kang magwala rito. Malapit na ang katapusan mo. Mamamatay ka na nga lang, nagmamayabang ka pa. Sasabihin ko sa'yo. Sa pamamagitan ng plano ng aking pamilyang Zhang, maagang idinaos ang dakilang seremonya ng banal na himig ng Siyam na probinsya. Ang matandang hukluban na si Liu Changfeng ay matagal nang isinama ang lahat ng mga piling elder ng sekta para dumalo roon. Sa biyaheng iyon, sa loob ng 10 hanggang 15 araw. Hinding-hindi sila makakabalik kagad. Ngayong araw, ang buong sekta ng Xianle ay isa na lamang walang lamang tirahan. Walang sinumang makapagliligtas sa'yo. Kahit sumigaw ka pa sa langit, walang makakarinig sa'yo. Kahit magmakaawa ka sa lupa, walang tutulong sa'yo. Wala pala ang Sect Master. Kaya naman pala kahit ganito nakalaki ang gulo, ay wala man lang kahit isang elder ng batas ang sumipot. Sinadya talaga ng matandang asong ito ang oras para salakayin ang teritoryo natin habang walang tao. Nagpapakamatay ka rito para lang sa isang babae. Napakasapat naman ng pagmamahal mo. Magsama na lang kayo sa impyerno bilang magkasintahang sawimpalad. Sino ang nangangahas na pumunta sa aking sekta ng Xianle? Para magwala, akala mo ba ay wala ng tao sa sekta ng Xianle? Ate Ruyan, ang Sect Master at ang mga elder ng batas, ay pumunta lahat sa dakilang seremonya ng banal na himig ng Siyam na probinsya. Sa ngayon, kung tutuusin, tayo na lang dalawa ang natitirang kayang lumaban. Kung ganoon, bakit hindi ka pa tumakbo, kapatid na Li? Akala ko ay nagpapatagal ka lang ng oras habang hinihintay ang Sect Master. Paano mo ako matatalo ng mag-isa ka lang? Hindi naman kita pwedeng iwan na lang basta-basta rito, di ba? Kayong dalawa. Mamamatay na nga kayo. Nangangahas pa kayong baliwalain ako. Lapastangan at maruming kapangyarihan. Imposible, malinaw na nawasak na ang mga ugat ng puso mo. Paano ka gumaling ng ganoon kabilis? At bigla pang tumaas ng husto ang antas ng kultibasyon mo. Hindi na kailangang malaman pa ng isang patay ang mga bagay na yan. Nagpakahirap akong mag-cultivate ng 100 taon. Hindi ako papatalo ng ganoon na lang sa 2 paslit na tulad ninyo. Dahil naghahanap kayo ng kamatayan. Pagbibigyan ko kayo. Naku, isasakripisyo niya ang sarili niyang buhay at banal na dugo. Para ipatawag ang mas masamang espiritu ng musika. Gusto niya tayong isama sa hukay. Lumang dragon ng dagat ng dugo, ikulong mo sila. Hala, anong klaseng halimaw to? Tiyak na kamatayan kapag nakipagpatayan tayo rito. Ate Ruyan, pumunta tayo sa silid kayamanan. Tatakbo, hahaha. Ang buong sekta ng Xianle ay ikinulong ko na. Saan pa kayo tatakas? Mamatay na kayo. Hahaha, ito talaga ang plano kong ruta ng pagtakas. Mga tanga, habulin niyo sila. Gusto niyo bang maging duwag na pagong? Tingnan natin kung sapat ang tibay ng shell niyo. May sinaunang selyo ang pinto ng silid kayamanan. Kaya nitong harangan sila ng sandali.
Pero hindi pa rin ito aabot hanggang sa makabalik ang Sect Master. Kapatid na Lee, mayroon ka bang? Papasukin natin sila sa sarili nating bitad. Ate Ruyan, natatandaan mo pa ba ang sagradong instrumento ng ritual na sinabi mo? Kahit ang mga nakaraang Sect Master ay hindi ito nagawang tugtugin. Kung pipilitin mong gamitin iyan, baka masayang lang ang lakas mo at walang mangyari. Wala na rin naman tayong ibang pagpipilian. Pumili ba kayo ng libingan na gusto nyo? Ang silid kayamanan ng sekta ng Senle. Mukhang-mukhang pera pa rin kayong dalawa. Pagbibigyan ko kayo. Kapatid na Lee, hahaha. Mamatay ako sa katatawanan sa inyo. Ang sinaunang sagradong instrumento ay hindi para sa isang paslit na tulad mo. Dragong buto, tupukin sila hanggang maging abo. Tinatanggihan mo ako, ngayong araw, pipilitin kitang tugtugin. Ano namang klaseng himig ito? Bakit nito nakokontrol ang ganti ng sinaunang sagradong instrumento? Umatras ka na ngayon din. Maaari pa ring patawarin ng sekta ng Senle ang walang kwenta mong buhay. Nagkukunwari ka lang. Dragong buto, sunugin mo sila. Hindi mo alam ang limitasyon mo. Naharangan niya. Naharangan nga. Matandang aso, ang tawag dito ay counter melody. Ang lohika ng musika mo ay parang tae lang ng aso sa harap nito. Ang mga mata ko. Ang dragong buto ko. Ang buong buhay kong kultibasyon. Talagang kinilala siya nito bilang Panginoon. Ganoon pala ang epekto kapag ginamit ang instrumentong ito. Nagkukunwari ka lang, hindi ako naniniwala. Ikaw napaslit ka. Akala mo ba kaya mong ilabas ang tunay na kapangyarihan ng sinaunang sagradong instrumento? Pag-akyat ng dragong dugo sa langit. Ibagsak mo siya para sa akin. Tapos na. Anong klaseng lugar ito? Sinong nandoon, nasaan ako? Saan ba talaga tong lugar na to? Lichange, huwag ka nang magkunwari. Bakit hindi ko magamit ang espiritual kong lakas? Nagkukunwari ka lang. Akala ko talaga katapusan na ng sekta ng Senle. Walang katapat si Kuya Lee sa buong mundo. Maligayang pagbati sa dakilang tagumpay ni Kuya Lee. Napakalupit mo talaga, Kuya Lee. Basic lang yan. Tumahimik muna ang lahat. Mayroon akong i-anunsyo. Mula ngayon, ako, si Lichange, ang magtatanggol sa sekta. Lichange ng sekta ng Sayano. Binaliwala mo ang mga batas ng sining ng musika sa mundo ng kultibasyon. At tumugtog ng ipinagbabawal na himig. Ang kasalanan mo ay hindi mapapatawad at karapat-dapat sa kamatayan. Sa utos ng pinuno ng imperyo. Simula sa araw na ito, ang buong mundo ng kultibasyon ay ibaboykot ang sekta ng Senle. At puputulin ang lahat ng supply ng mga instrumento at piyesa ng musika. Binibigyan namin kayo ng 3 araw. Upang gapusin ang salaring si Lichange at dalhin sa imperyong Chenlu para humingi ng tawad. Kung hindi, walang ititirang buhay sa sekta ng Senle. Yari na talaga tayo. Ang imperyong Chenlu na siyang may hawak sa monopolyo ng musika sa mundo ng kultibasyon. Kuya Lee, tumakas ka na. Tiyak na mayroon lamang pagkakamali rito. Sana ay imbestigahan muna ito ng maayos ng imperyo. Ako, hihingi ng tawad. Sige ba, pagkatapos ng 3 araw. Ako mismo ang pupunta sa inyong himpilan upang pakinggan.
Kung anong kasalanan ang ibibintang nyo sa akin.